isa-set up yung ating payment at tax details kapag na-approve na tayo sa pagiging Shopee Ambassador or na-approve na tayo sa Shopee Affiliate Program. So that's what I'm going to share with you today. So please keep on watching. Hi everyone, it's Amy Grace and welcome back to my channel. So today, ang share ko nga sa inyo ay paano natin isa-set up yung payment at tax details kapag na-approve na tayo sa Shopee Affiliate Program. So bakit ba kailangan natin i-set up itong payment and tax details? It's because dito ide-deposit ni Shopee yung mga na-earn natin na commission sa pag-share natin ng mga affiliate link sa ating mga social media platforms. So ngayon ay pag-usapan muna natin ano ba yung dalawang types of business na kailangan natin malaman para ito yung i-declare natin kay Shopee at bakit ba natin kailangan i-declare kay Shopee to bilang mga Shopee affiliates? It's because para lang alam din ni Shopee kung paano i-compute ng accurate yung ating mga commission. So para din sa atin yon, para sa kapakanan din nating mga Shopee affiliates yon. So kailangan natin i-declare kung alin dito sa dalawang types of business tayo under. So meron dalawa nga. So number 1 ay BIR registered and then number 2 ay unregistered. So pag-usapan muna natin ano ba yung BIR registered. Kaya siya BIR registered ito ay yung mga individuals or corporate na naka-register sila sa BIR or Bureau of Internal Revenue. At pwede silang mag-provide ng official receipt kay Shopee. So yan, ito yung BIR registered. And then yung unregistered naman ay ito yung mga individuals and usually ito yung mga content creators or mga social media personalities or influencers na hindi naman din siya naka-register kay BIR. So, ay magpo-provide lang ng acknowledgement receipt kay Shopee. Pero for this particular video, ang share ko sa inyo ay yung unregistered. Kasi ito yung clinic ko talaga na type of business. Dito ako nagpo-fall under and then ito yung based on my experience din. Ngayon, ano naman yung mga requirements na kailangan ni Shopee from us bilang mga Shopee affiliates? So, ito, isa-isahin natin siya. So, number 1 ay kailangan natin mag-fill out ng ating payment and tax information. So, merong link na ibibigay sa inyo sa Shopee or kaya lalagay ko na lang yung link down in the description box. Tapos, yun na lang i-click nyo para makita nyo kung ano yung kailangan na i-fill out. So, i-fill out nyo lang yon and then, make sure lang na accurate and complete talaga yung mga information na nandun. Kasi, medyo matagal din talagang mag-approve si Shopee. So, parang minsan up to 5 business days or working days. Tapos, hindi na-approve yung ating payment and tax info dahil kulang or kaya hindi nag-match yung mga address natin sa ID tapos yung address na nilagay natin doon. So, another 5 business days ulit yon hanggang sa, yan, tatagal at tatagal. So, okay, make sure lang talaga na complete and accurate yung lahat ng mga information na ilalagay natin doon sa payment and tax info na form na isa-send sa atin ni Shopee. So yan, number 2 ay kailangan natin ng dalawang valid IDs, government or kaya student IDs, pwede na yon. So yan, mamaya explain ko kung paano siya gagawin. Number 3 ay kailangan natin ng Shopee Pay account. So kailangan yung Shopee Pay natin ay verified na ito. So kung kayo naman ay mga sellers na, I'm sure na na-verify na talaga yung Shopee Pay account nyo. So kung kayo naman ay buyer account lang, so make sure na na-verify yung inyong mga Shopee Pay account. Number 4 ay proof of bank account. So kailangan natin ng photo ng ating passbook, ng bank statement, online banking screenshot, or bank certificate. Bakit pa kailangan natin yung Shopee Pay account natin ay verified at meron din tayong bank account? It's because dito ita-transfer or dito ide-deposit ni Shopee yung ating mga commissions. Ano ba yung ide-deposit sa Shopee Pay natin tapos ano ba yung ide-deposit sa ating mga bank account? So kapag sa Shopee Pay, ito ay mga 100,000 below. Then kapag naman sa bank account ay 100,000 and above. So wish lang natin meron tayong 100,000 up pagdating sa ating commission sa Shopee affiliate, no? Para at least diretso sa bangko natin. So, yan. Kaya kailangan natin ng Shopee Pay at kaya kailangan din natin ng bank accounts. The second part of our video ay i-walk through ko kayo sa step-by-step process kung paano natin isa-set yung ating mga payment information. So, lalagay ko yung screenshot nito dito sa ating screen para ma-walk through ko kayo. Diyan sa payment setting ay meron diyang nakalagay na account type. So, ano yung lalagay natin dyan? So, ang ilalagay natin dyan ay local individual. Kasi nga, nandun tayo sa unregistered na type of business. And then, nakalagay dyan yung age. Ilalagay natin dyan na adult.
And then sa payment information, nakalagay dyan yung payment currency. So no need to fill up this one kasi si Shopee na yan, automatic na Philippine pesos yung nakalagay dyan sa payment currency. And then yung next na gagawin natin ay yung beneficiary full name. Make sure lang na complete name, complete at full name talaga yung lalagay nyo dito para hindi na marireject yung ating application. And then next ay yung payment or beneficiary phone number. After nun ay nakalagay dyan yung primary bank account. So sa primary bank account, yung C-Bank account, yung ating default account na nakalagay dyan. So madali lang naman na mag-open ng account sa C-Bank. Kahit sa mobile phone lang ay pwede na tayong mag-open ng ating mga C-Bank account. So yun yung lalagay natin. So bank name ay nakalagay dyan na C-Bank Philippines Incorporated. And then bank branch name. So, lagay nyo na lang dyan na NA or not applicable. And then, yung bank address. So, sinerch ko lang kung saan yung address ng C-Bank talaga. So, nilagay ko lang dyan yung address nila. Makikita nyo lang dyan sa screenshot nyo. And then, bank account name. So, ilalagay nyo lang dyan yung account name na nilagay nyo doon sa upon signing doon sa C-Bank na account. And then, bank account number. So, kung ano naman yung bank account number nyo. And meron kayo dyan makikita na proof of bank account ownership. So, ang screenshot ko lang na nilagay dyan ay yung pinaka online banking ko sa C-Bank. So, nakalagay doon kung ano yung bank account name tapos yung bank account number. So, screenshot nyo lang yon tapos ito yung i-upload natin dito sa proof of bank account natin. And then, meron tayo dyang secondary bank account. So, ito naman yung secondary bank account ay any bank account na meron kayo. So, pwede itong BDO, BPI, Metrobank, Union Bank. So, kung ano yung meron kayong iba pang bank account. So, nakalagay din dyan. The same din ito doon sa primary bank account kung ano yung mga details na nandun. Yun din yung i-fill up nyo dito sa secondary bank account. And yung last part dito ay yung tax information. So, nakalagay dyan that according to the Philippine tax law, ay i-deduct tayo ng 10% na EWT. And then, on a commission basis. And then, yung VAT rate natin will be 0% on a commission basis. So, ibig sabihin, magbabawas lang sa atin si Shopee ng 10% doon sa mga commission na nare-receive natin. So, yan. Ano ba yung mga basic qualification documents na kailangan natin? So, BIR registered. So, i-click nyo lang dyan ay no kung kayo ay unregistered. Tapos, kung yes naman, ay kung registered naman kayo, ay yes ang i-click nyo. Pero, for this video nga, dahil based on my experience, no ang nakalagay ko dito. Tapos, beneficiary permanent address. So, make sure lang na complete and accurate yung inyong ilalagay na address dito. And then, kailangan nyo din ng dalawang valid ID. So, government man ito or student ID, okay lang yan. Now, sa primary ID nyo, make sure lang na yung address nyo sa primary address ay ito din yung nakalagay doon sa beneficiary na permanent address. Kasi pag hindi ito magkamuka, marireject lang yung ating payment setting. So, ganun ang nangyari sa akin eh. Parang 2 beses yata na umulit talaga ako dahil hindi magka-match yung ID ko doon sa nilagay ko na beneficiary permanent address. So, make sure lang na yung sa primary ID nyo ay magkaparehas yung address nyo doon sa primary beneficiary permanent address. So, sa yung pangalawa naman na ID, okay lang kahit hindi na. So, yan. And then, nakalagay dyan, name of taxpayer. So, lagay nyo lang yung name nyo. And then, kung meron kayong TIN number, ay lagay nyo din yung TIN number nyo. So, yan. And then, VAT qualification documents, yung tax registration natin ay non-vatable. Dahil nga tayo ay unregistered na social media personality or content creator. So, yan. So, ito yung nakalagay na tax registration natin. So, there you go. Yun yung step-by-step process kung paano natin isa-set up yung ating payment and tax details once na na-approve na tayo bilang isang Shopee Ambassador or kaya na-approve na tayo sa Shopee Affiliate Program. So, sana nakatulong itong video na to. Kung nag-a-ask kayo kung paano ba, bakit ako lagi nare-reject ni Shopee pagdating sa payment information or sa tax information ko. So, sana nakatulong itong video na to sa inyo. So, there you go. Tapos, kung meron kayong mga questions, mag-leave lang kayo ng questions nyo in the comment section. And then, ita-try ko lang din talaga na i-answer lahat ng mga questions na yon. So, thank you so much for joining me today. Please join the Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification
notification para hindi nyo na-miss yung mga ganitong klaseng content here in this channel. So marami pa ako, actually yung mga video tutorials about being an affiliate sa TikTok, meron din, and then being Shopee seller and TikTok seller. So lalagay ko yung playlist nun down in the description box. Thank you so much, and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye!